Superhighway ang bansag sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Noong 2016, halos 4,000 aksidente ang naitala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. 19 ang namatay, 10 pa rito na isugod pa sa ospital. 8 hanggang 18 lanes ng sasakyan ang sakop ng Commonwealth Avenue. Ito ang pinakamalawak na kalsada sa buong bansa. Kasi matutuwa ka, lapad ng kalsada eh. Pero matatakot ka naman pagka yung minsan may bumabulaga dyan sa'yo na tumatawid. Tapos yung mga sasakyan na hindi naman dapat i-cross mo yung kasi U-turn lang dapat yun dun eh. Nagsiswerve sila ng paggamit ng U-turn. 5 taon ng taxi driver si Marvin. Dahil nakatira sa Fairview, araw-araw niyang binabagtas ang Commonwealth. Reklamo ni Marvin ang ilang madidilim na bahagi ng Commonwealth Avenue. Lalo na ang U-turn slot malapit sa Regalado Avenue. Madilim, kabilaan. Hindi talaga maganda yun kasi walang ilaw. Ang ilaw ng ilang mga poste, pundido. May mga ilaw ring natatabingan ng puno. Pati ang ilang mga traffic sign, hindi na rin daw makita. Yung mga warning sign na to, natatakpan ng dahon ng puno. Yung isa na lang ang makikita mo pag nanggaling ka dito sa pinakagilid. Dapat yung mga traffic sign po kasi natin, kailangan nakikita, malayo pa lang nakikita na ng mga motorista natin. Kasi yung mga traffic sign po yan po ay nilagay para po sa mga guide po ng mga motorista po natin. Para number 1 po dyan, hindi po sila mag-alangan. Problema rin daw ni Marvin ang ilang concrete barrier dito. Ito, yung U-turn to sa kabila. Pag galing ka dun sa kabila, may U-turn. U-turn yan. Tulad yan, natatakpan yung ilaw. Hindi makita yung reflector. Masasalpok mo yung isa pagka hindi masyadong halata yung reflector. Noong 2016, 23 aksidente ang naitala ng MMDA na may kinalaman sa mga barrier sa Commonwealth Avenue. Kasama rito ang mga tumama sa poste, sa railing, sa reflector at sa center island. Dito po kasi nangyari po dito, okay pa naman po siya. Ang problema lang po kasi hindi na-maintain. So ngayon, medyo maalikabok po siya. So pag nailawan po ng ilaw, ng headlight po natin, halos hindi gumagana po yung reflectorize po niya. So kasi dapat po yan, i-maintain po, lilinisin po palagi. Hindi po ninyo mapapansin yung barriers kasi medyo maliit po siya. Tapos pangalawa po, hindi siya pinturado na reflectorize. Kasi halimbawa may dumaan po dito na hindi po siya sanay dito. So baka hindi po niya mapansin po yun. So baka madisgrasya po yung motorista po natin. Malaking tulong naman daw ang blinker na ito. Mapapansin mo kagad na may barrier siya dito. Pero kung wala yung ilaw na araw na yan, hindi mo yan mapapansin kasi ang liit ng lata. Wala eh. Hindi mo mahalata na barrier. Dapat yan di ba maliwanag? Para pag tama ng ilaw nagre-reflect. Takaw aksidente. Pero sa construction lang ito kadalasang nakikita. Ang blinker o flashing yellow arrow na ito ay isa sa mga road safety sign and devices na inilagay ng Department of Transportation para sa proyektong Metro Rail Transit Line 7 na nakatakdang itayo sa kahabaan ng Commonwealth. Ayon sa Quezon City Engineering Department, epekto raw ng itatayong proyekto ang ilang mga aberyang nararanasan ngayon ng mga motorista. Kung makikita niyo yung mga U-turn slot na yun, kaya lang naman nasasabing madilim kasi may barikada yung MRT-7. Tapos, bago mo makita yung U-turn slot, kulang siya ng barikada ay kinabit ang mga project na yan. Sa project na MRT-7, lumiit. At saka hindi na siya, mataas yung barikada eh. Kaya hindi siya napapansin ng motorista kaagad. Sa ngayon, kukul natin ang atensyon lang naman ng kanyan, ng MRT-7 project.
lalagyan nila uli, nalagdagan nila kasi pero darating din ang pag nag-full blast yan, isasara lahat yun. Kaya wala na utal slot. Dahil nabarikadahan na ang proyekto, hindi na rin daw nila magalaw ang mga puno rito. Pagka dapat yung i-trim. Sa ngayon nga, kung may project doon, hindi na na-i-maintain ngayon kasi sila na may charge muna doon. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH, MMDA at mga pribadong kontraktor daw ang may responsibilidad sa mga barrier sa kalsada. Tumangging magpaunlak ng panayam ang MMDA. Pero ayon sa ahensya, pinipinturahan daw nila ang mga barrier at reflector kung malabo na. Ayon naman sa Quezon City Engineering Department, DOTR daw ang may kontrol ngayon sa itinatayong MRT. Yun, MMDA nga, saka yung kontraktor ng MRT, dahil sila lahat yung pagdating ng safety niyan, ang number 1 mag-maintain ng safety niyan, yung kontraktor ng MRT 7 through supervision ng national government. Ang Quezon City local government naman, minomonitor din namin yan to make sure na safe yung Commonwealth since it's a part of Quezon City. Sa amin, ang reklamo, moron, ano lang talaga, masikip, yung dinadaan lang sa U-turn slot. Nakaka-apekto kasi nga, may unang-una sumikip yung kahabaan ng Commonwealth, gawa ng sa concrete barrier. So, hindi talaga natin maiiwasan na mabangga sila sa concrete barrier. So, kaya nga nire-recommend namin na magkaroon ng reflectorize na yung mga concrete barrier sa Commonwealth. Pero ayon sa eksperto, dapat nang palitan ang mga depektibo at lumang gamit para sa road safety. Ang mas effective siguro talaga ay yung talagang reflectorized na U-turn slot. But then again, ayun, I think it's high time na yun, palitan ng MMDA. Ano? They procure a very good traffic signal control system, ilagay sa Commonwealth.